Diskarte para sa'yo ang panloloko? Nanlalamang ka ng tao. Ang diskarte yung sa disenteng pamamaraan, yung maayos nakikita ka ng pera, hindi yung ganyan na scammer ka. Lahat na ng klase ng pagiging manloloko sa mo na. Ewan ko kung di ka makakuha ng katapat mo dyan. Tita, minor pa po ako. Hindi naman nakukulong ang mga minor kahit na gumawa kami ng kasalanan. Saka at least yung sakin, hindi ako nakakapanakit ng ibang tao. At talagang nakaisip ka pa ng ganyang dahilan, ha? Na kesyo minor ka kaya okay lang gumawa ng krimen? Ganun talaga. Sinusulit ko lang po ang pagiging bata ko para makaipon ako, para kapag nasa tamang edad na ako, mayaman na ako. Mabilis nga naman makayaman ng pagiging scammer. Pero tandaan mo, mas mabilis ang karma sa mga taong nang-aapak ng iba para umangat sila. Kaya dapat pababain yung edad na pwedeng makulong eh. Ay Diyos ko, ginagawa na lang dahilan ng mga kabataan yan para makagawa ng mali. Ikaw at ang nanay mo rin naman ang magsisisi niyan kapag nagkataon. Ewan ko na lang sa inyo. Paano nga ba masasabi na ang isang ina ay mabuti? Sa paraan ba kung paano niya disiplinahin ang anak o sa paraan na kahit na mali na ang anak niya, nagagawa pa rin niyang konsintihin? Dahil ganon si Manilyn sa kanyang anak. Pero tunay naman na ang magulang ang dapat didisiplina sa kanyang anak. Ngunit kung walang pagdidisiplina, iba ang gagawa nito. Ano kaya ang maaaring kahantungan ng manloloko na anak? Ate, andyan ba yung magaling mong anak? Ha? Sino? Sino pa ba? Di si Angel Demonyo. Wala, umalis. Ano na naman bang kailangan mo? Te, hindi mo pa ba nababalitaan, ha? Oo nga pala. Magaling kang magbulag-bulagan pagdating sa anak mong yon. Bunso kasi kamo. Angel pa ang pangalan. Malupit namang scammer. Hindi scammer ang anak ko, ha? Kung ano-ano na naman ang binibintang mo. Hindi maganda yung ganyan, Lani. Pupunta ka lang dito sa bahay pag bibintangan mo ng kung ano-ano ang anak ko. Sus, kunwari ka pang di mo alam. Niloloko ng anak mo kahit ka mag-anak niya. Si Marie, yung anak ni Tia Josie, ayun, binentahan niya ng cellphone. Bago raw, may karton pa. Sira naman pala. Sabi niya pa na galing sa supplier niya. Ngayon hindi siya makontak. Ako yung tinatawagan dahil nga wala kang Facebook. Baka naman nasira lang ni Marie. Kilala ko ang anak ko. Madiskarteng bata yun pero hindi yun manloloko. Baka yung anak ni Tia Josie ang scammer. Alam ko na yung mga ganyan. Minsan yan sila nakasira. O kaya hindi naman sira. Pag binalik na nila yung item, hindi naman yun ang binili nila. Binabawi lang nila yung pera. Kawawa naman ang anak ko kung palagi nyo nalang pinaghihinalaan na gumagawa ng mga bagay na ganyan. Yung anak mo pa ngayon ang kawawa? Nakakahiya ang ginagawa ni Angel, sa totoo lang, te. Kilala siya sa lugar natin na malupit na scammer. Paano? Bata pa lang yan, pinagtatakpan mo na. Sana nun palang pinagbabawalan mo na yan manloko ng tao. Mamaya kakausapin ko si Angel. Pero huwag mong pagbibintangan ng bunso ko. Siya ang pinakamabait na anak ko. Yung mga sinasabi niyo tungkol sa kanya, refleksyon niya ng pagkatao niyo. Kahit na anong sabihin ni Lani sa kanyang ate, mas pinagtatanggol pa rin ni Manilyn ang kanyang anak. Kahit na sinong magsabi na manloloko naman talaga ang dalagita, laging pinagtatakpan ng kanyang ina. Nagsimula ang pagiging manloloko ni Angel noong 7 taong gulang pa lang siya. Akala nila normal lang yun o magbabago pa, kaya kapag nakagawa ng mali si Angel, naroon agad ang kanyang ina. Ngunit habang lumalaki, palala ng palala na ang ginagawa niya. Minsan pa, may binabalot si Angel. Nakita yon ng kanyang ina. Ano yan, nak? May padadalhan ka? Isasauli ko po to, Mami. Order ko po. Sira ba? Sinabi ko po na sira, kaya ibabalik nila yung bayad sa akin. Ipapadala ko to. Puro karton lang to saka mga medyas. Hindi ba yan malalaman ng rider? Hindi yan. Hindi naman na nila to bubuksan eh. Saka gumawa ako ng video na binalot ko to para ipapakita ko na kunwari, pinalitan ng rider yung laman. May mga ganun pong issue kasi. Yung iba po kasing rider, nagpapalit talaga sila ng laman. Kaya alam na yun ng seller. Hindi na po ako mapagbibintangan nun. Halata ba, Mami? Hindi naman.
Para lang siyang may tela sa loob. Ang galing po, no? Hindi siya halata na kakaiba ang laman. Parehas lang din ang timbang yan, kaya hindi mahahalata ng seller. Ano bang binili mo? Itong bag po, ang ganda eh. Medyo mahal lang siya. Nasa 450 siya. Itong wallet, free lang to. Sayang din yung 450 ko kapag hindi na ibalik. Sigurado ka ba na maibabalik yan sa'yo? Baka mamaya niyan ikaw naman ang lokohin. Maibabalik yan. Kapag nascan na po to ng rider, automatic na po yun papasok sa account ko. Yun naman ang gagamitin ko pang order ng damit. Bebenta ko ngayon to kay Ate Girlie. Ganito mga trip nun sa buhay eh. Alam niya mga presyo nito nasa 1.5. Bebenta ko sa kanya ng 900 na lang. O di ba mami? Kumita pa ako. Kapag talaga may pera na ako, magne-negosyo ko para mabilis akong yumaman. Sinusuportahan ni Manilyn ang kanyang anak dahil yon ang tingin niyang tama at makakabuti. 3 ang anak ni Manilyn, ang 2 doon nag-aaral sa ibang lugar. Pero bukod tangi si Angel na ganon ang gawain. Galit ang mga kapatid niya sa mga manloloko kaya galit ang mga ito sa kanya. Ang pumapagitna sa kanila ay si Manilyn dahil nga lagi niyang sinasabi na si Angel ang pinakamabait at pinakamadeskarte sa magkakapatid. Kahit na ang diskarte na tinutukoy niya ay ang panlalamang. Ilang linggo ang lumipas kung ano-anong panloloko ang ginagawa ni Angel. Hanggang sa isang araw, sinugod sila ng isang babae sa bahay nila. Anong nangyayari? Nagdala pa kayo ng barangay tanod? Sinabi ng babae na niloko raw ni Angel ang anak niya. May ibinenta raw sa anak niya na sinabing tunay at galing ng Korea. Yun pala, nabili lang niya sa kanto. Ang mahal pa naman ang benta niya. Binabawi na ng nanay dahil malaking halaga rin yun. Mami, hindi po totoo yan ha. Bali, ano po yan? Alam naman niya na ganyan ang ibebenta ko eh. Saka medyo malapit naman po yan sa original ah. Kahit saan siya magtingin, wala siyang makikita na ganyang style. Total, mahilig naman siya sa K-pop. Pwede naman na yan. Papel din naman yung galing sa Korea. Saka hindi ko yan binili sa labas. Order ko po yan sa Manila. O yun naman pala eh. Hindi naman pala kasalanan ng anak ko. Siya po kasi yun, Mami. Huwag na po kayong gumawa ng eskandalo, utang na loob po. Kung kasalanan naman ng anak nyo, siya ang kausapin nyo at pagalitan. Hindi po ang anak ko. Sana po matuto naman kayo bilang magulang na disiplinahin ang anak nyo. Hindi yung kinakampihan nyo pa kahit na sila na ang may mali. Kung inaakala ninyong naloko ang anak nyo, ay turuan nyo siyang maging wais sa buhay. Hindi yung pati po diskarte ng anak ko, parang minamasama ninyo. Nagalit ang babae. Sinigawan niya si Angel at pinagmumura. Paulit-ulit niyang sinasabi na manloloko ito. Kaya ipinagtanggol naman ni Manilyn ang anak kahit na alam niyang mali ito. Ang nangyari, silang 2 nanay ang inawat ng barangay tanod. Hindi pa natapos, nauwi pa sa takutan ng demandahan. Sanay na sila sa ganon dahil ilan na rin ang nagsasabi na ipakukulong nila si Angel. Dahil nga sa pagiging manloloko nito. Wala namang nangyayari, kaya kahit na ganong pagbabanta, hindi na nakakaramdam pa ng takot ang dalagita. Isa pa, alam naman niyang kahit na anong mangyari, hindi naman siya pababayaan ng kanyang ina. Umalis din ang sumugod kay Angel, kaya silang mag-ina na lang ang nag-usap. Pero ano bang ginawa mo ron? Nagbenta lang ako sa kanya. Sabi niya, ganun style ang gusto niya. Hinanap ko pa yun ah. Na-late pa nga ako sa school kasi nagpunta ako sa kabilang bayan. Hindi nga yun original pero mukha naman yung original. Magkano ba benta mo? 1.5 benta ko. Binili ko ng 30 pesos. Yung plastic pa nun, piso. Pamasahe ko pa balikan saka yung pagod ko. Buti nga 1.5 lang benta ko sa kanya eh. Siya pa may ganang magreklamo. Huwag mo na lang ulit bebentahan yon, baka kung anong gawin sa'yo. Oo nga pala, punta ka doon kay Tita mo Lani. Dalhin mo tong pinapadala sa kanya ni Auntie Maureen. Bilisan mo lang at kakain na tayo maya-maya lang din. Aawayin na naman ako noon ni Tita. Hayaan mo na. Kapag naabot mo to, umalis ka na agad. Kung may sasabihin man siya sa'yo, pasok sa kabilang tenga, labas din sa kabila. Ganun lang. Huwag mong dadamdaming maigi. Bakit ganun si Tita, Mami? Kasi wala siyang asawa? Saka wala siyang anak.
Ganun yun kasi hindi naman yun nagpalaki ng bata kaya hindi niya alam kung anong pakiramdam ng may anak. Kaya akala niya ang dali lang din magdisiplina ng bata. Kaya pala ang sungit niya, no? Kasi matandang dalaga nga naman siya. Niloko kasi yun kaya galit yun sa manloloko. Paano pong loko? May iba na yung ex niya? Pinagsabay po sila, ganon? Hindi ko alam kung may ibang babae pero niloko kasi yun ang boyfriend niya tungkol sa pera. Oh? Paano po? Nung kabataan kasi namin, yan si Lani. Nakikipag-boyfriend siya kahit na hindi pa naman talaga nakikita. Oh, pwede ba yun? Oo. Noon kasi may mga sulat-sulat, ganon. Yung may mga kahon na hinuhulugan kung gusto mo makakilala ng kaibigan. Yung sulat mo mapupunta sa kung saan, may address mo doon. Ngayon, kapag may sumagot sa'yo, bahala na kung gusto mong sumagot. Nagpadala ng litrato yung lalaki. Mukhang mati ni Idol. Ayun, nahulog ang loob ng tita mo. Ang bulaklak din kasi magsalita. Nang hihingi ng pera sa kanya. Nung magkikita na sila, lumuwas pa siya ng Maynila. Pero hindi niya nakita. Yun pala, yung litrato na pinapadala sa kanya, isang modelo pala na kinukuha lang niya yung litrato. Ay, para pala yung love scam, ganon? Oo, parang ganon. Kaya si Bulanon, lahat ng klase ng manloloko, galit na galit siya. Oh, bakit pati sa akin? Hindi naman ako scammer. Yung ginagawa ko, ano lang naman to? Parang diskarte ba? Hayaan mo na ang tita mo. Sige na, tumatagal pa ang usapan may inuutos pa ako. Habang naglalakad si Angel, may kung anong pumasok sa kanyang isipan. Bigla siyang nakakuha ng ideya na pwede niyang magamit at paraan para mabilis siyang yumaman. Iniisip niya na kung may makikilala siya sa paraan ng pagpapanggap niya bilang ibang tao, baka may magbigay din sa kanya ng pera. Gusto niyang aralin kung paano siya makakatanggap ng pera mula sa ibang tao. Sa lalim ng pagpaplano niya, hindi niya napansin na nasa tapat na siya ng bahay ng kanyang tiyahin. Tita Lani, ito raw po yung pinapadala sa inyo. Oh, buti naman ikaw ang nagdala. Gusto pa naman kitang makausap. Sabi ni Mami, daling ko lang daw po yan sa inyo at umuwi na ako. Ano na naman yung nababalitaan ko na may niloko ka na naman? Mahilig po kayo sa mga maling balita Nako, sinasabi ko sa'yo Angel, hanggat may pagkakataon ka pa magbago ka na. Ewan ko ba kasi sa ate ko? Bakit ba grabe siya kung pagtakpan ka kahit nakitang-kita naman na ikaw ang may mali? Kahit na alam naman ng lahat na ikaw ang may kasalanan. Hindi niyo po ba alam ang salitang diskarte? Diskarte para sa'yo ang panloloko? Nanlalamang ka ng tao. Ang diskarte yung sa disenteng pamamaraan, kikita ka ng pera. Hindi yung ganyan na scammer ka. Lahat na ng klase ng pagiging manloloko sa lumuna. Ewan ko kung di ka makakuha ng katapat mo niyan. Tita, minor pa po ako. Hindi naman nakukulong ang mga minor. Kahit na gumawa kami ng kasalanan, no? Saka at least yung akin, hindi ako nakakapanakit ng ibang tao. At talagang nakaisip ka pa ng ganyang dahilan, ha? Na kesyo minor ka kaya okay lang gumawa ng krimen? Ganon talaga. Sinusulit ko lang po ang pagiging bata ko para makaipon ako. Para kapag nasa tamang edad na ako, mayaman na ako. Mabilis nga naman makayaman ang pagiging scammer. Pero tandaan mo mas mabilis ang karma sa mga taong nang-aapak ng iba para umangat sila. Kaya dapat pababain yung edad na pwedeng makulong Ay Diyos ko, ginagawa na lang dahilan ng mga kabataan yan para makagawa ng mali. Ikaw at ang nanay mo rin naman ang magsisisi niyan pag nagkataon. Ewan ko na lang sa inyo. Hindi naman po kasi ako scammer. Konting illegal lang ang ginagawa ko pero hindi pa rin yung talagang malala. Di inamin mo rin na illegal yung ginagawa mong panloloko ng mga tao. At least ako po ang manloloko, hindi ako ang naloko. Ako ang matalino, hindi ako ang utu-uto. Ganun po talaga yun. Ang mga utu-uto galit sa matatalino kasi wala silang kasabay na magdurusa dahil sa pagsisisi na nagpaloko sila. Uwi na po ako. Bye tita. Iwasan po ang pagiging utu-uto kasi sabi nga nila walang manloloko kung walang magpapaloko. May pang-aasar pa sa mga ngiti ni Angel, kaya mas lalong naiinis sa kanya ang kanyang tiyahin. Ganon kalakas ang loob ng dalagita dahil bukod sa sinabi niyang hindi naman siya makukulong, hindi rin siya pababayaan ng ina. Kahit pa kapatid nito ang makalaban niya, siya pa rin ang kakampihan. Ayaw raw kasi ni Manilyn na maramdaman ng anak niyang hindi siya sinusuportahan. Wala namang napapala si Manilyn sa pera ng anak
dahil yung asawa niya ay nasa ibang bansa. Doon nagtatrabaho para sa pamilya nila. Itinatabi lang ni Angel ang pera niya dahil nga balak niyang magtayo ng negosyo kapag nasa tamang edad na siya. Isang araw, sinubukan ng dalagita ang plano niya. Kumuha siya ng litrato ng isang magandang babae. Hindi nakikita kahit sa Google kung kaninong mukha yun. Ibig sabihin ay ligtas niyang gamitin. Anong ginagawa mo, nak? Sino yan? Ang ganda naman yan. Ang ganda po, no? Huwag ka maingay, mami, ah. Gagamitin ko po kasi to. Saan? Magpapanggap ako na siya to. Maganda to. Mai-inlove dito yung ibang mga lalaki. Kapag in love na sila, saka ko sila ngayon hihingian ng pera. Kapag nagbigay sila, marami na po akong pera. Magiging mayaman na ako. Hindi ba yan delikado? Hindi ba nila malalaman kung nasaan ka? Hindi po yan. Gamit ko naman po tong isang phone eh. Walang ibang nakalagin dito kundi yung bagong Facebook ko lang. May mga na-add na ako. Mamaya niyan may mga magchat-chat na sa akin. O, diba? Eto na nga oh. Justin yung pangalan. Nag-hello na siya. Uy, mukha siyang mayaman, mami. Parang nasa resort siya, ano? Mukhang mapera to ah. Yari sa akin to. Madali pa naman ma-inlove yung mga lalaki. Konting bola lang yan sa kanila eh. Magluluto na lang pala muna ako ng merienda mo. Thank you, mami. Love mo talaga ako ah. Ay, syempre naman. Ikaw kaya ang bunso ko. Kaya nga kahit na inaway ka nila, kakampi mo ko eh. Kasi alam ko naman na hindi ka masamang tao. Iba ka lang mag-isip sa mga normal na tao. Ganun talaga ang tingin ng iba sa matatalino. Akala nila mali yung ginagawa dahil lang sa hindi sila ginagaya. Kaya lagi po kayo nagtatalo ni Tita Lani. Kahit naman nung mga bata pa kami hindi na talaga kami magkasundong dalawa. Hayaan mo na yun. Isa pa, alam ko naman na may pinag-iipunan ka. Para din sa magiging maganda mong kinabukasan, di ba? Para po sa atin, ma. Para makauwi na si Daddy dito sa Pinas. Para hindi na siya aalis. Bibigyan kita ng magandang buhay po. Kapag yumaman ako, hindi lang naman po para sa akin eh. Basta para sa kinabukasan mo. Yun lang naman ang gusto ko eh. Yung malaman ko na maayos ka sa hinaharap. Kaya mas lalong hindi nagbabago ang dalagita dahil sa ginagawa ng kanyang ina. Kahit pa sabihin na bata pa siya, hindi sa kanya minulat na masama ang manloko ng tao. Hindi sa kanya naipamulat kung gaano nagiging mas mahalaga ang tiwala ng isang tao. Dahil kahit na gaano pa siya magtagumpay sa buhay, kung walang nagtitiwala sa kanya, wala lang din. Hindi rin naman yun iniisip ni Angel dahil para sa kanya, laging sapat ang tiwala ng kanyang ina. Wala rin namang balak ang dalagita na magbago. Sa galing niyang manloko, malamang ay kaya niyang maging mas magaling pa kapag nag-edad na ang kanyang kaisipan. Ilang linggo ang lumipas, ang dami niyang nakakausap. May iilan na gusto lang ng katawan pero ayaw magpadala ng pera. Kapag ganon, inaayawan niya na agad. Ayaw niyang mag-aksaya ng panahon sa mga taong wala siyang mahihita. Ang isa sa hindi niya pinakakawalan ay si Justin. Base pa lang sa mga kwento nito, mayaman na siya. Hanggang sa isang araw, halos maghapon silang magkatawagan. Ang lambing talaga ng boses mo, no? Sure ka bang 18 ka na? Oo nga. Alam mo naman ang boses ng mga babae kahit na nasa 30s na parang bata pa rin. Anong ginagawa mo ngayon? Malamang kausap ka. Ang tagal na kaya nating nag-uusap. Mag-isa nga lang ako dito sa bahay. Video call na lang kaya tayo. Puro tayo call eh. Di ka naman nagpapakita ng mukha mo. Nahihiya kasi ako. Saka hindi ako nakaayos. Maganda ka naman eh. Nakikita ko nga mga sinesend mo sa akin. Saka na lang kapag nakita na tayo. Sige na nga. Baka i-block mo naman ako bigla. May problema nga ako ngayon eh. Ano yun? Kasi yung allowance ko, hindi pa maipapadala ni Daddy. Nagugutom na kaya ako ngayon. Nakakahiya nga kasi akala ko naririnig mo yung kalam ng sikmura ko. Gusto mo ba orderan kita? Bigay mo sa akin ang address mo. Di na, okay lang. Alam ko na iniisip mo. Sa bagay, para sa safety mo rin naman, bigay ka na lang sa akin ng GCash. Mag-send ako ng pambili mo. Hala, sure ka ba? Oo nga, sige na. Wala akong GCash eh. Pero yung kapitbahay namin meron. Yung may tindahan, doon na lang kaya. Bali
Bibili na rin ako doon ng makakain ko. Sige lang. Ay, oo nga pala, may sasabihin ako. Di ba sabi mo naghahanap ka ng pwedeng maging negosyo mo? Paano kung vape kaya? Malakas yun ah. May kaibigan ako na pwede mong pagkuhanan. Gusto mo bigay ko yung FB niya? Magkano ba dun? May tropa din akong nag-aalok sa akin eh. Mga ano yata yung starting niya? 50k, ganon? Ano yun, ipapadala niya rito sa amin? Oo, Gusto ko sanang makita kung maganda. nakita mo na yun, di ba? Nag-send na ako sa'yo. Sige, tatawagan ko yun, kakausapin ko. Para kung sakaling mag-order ka sa kanya, ako na magde-deliver. Para magkita na rin tayo. We, totoo ba yan? Oo nga. Nandito na ako sa tindahan. Send ko na GCash sa'yo ha. Call ulit ako mamaya. Bye. Napapadalas ang paghingi ni Angel kay Justin dahil para na ring nanliligaw sa kanya ang binata. Nagbibigay din siya ng mga pasaring na para bang may pagkakataon nga na maging silang dalawa. Maliban doon, may isa pang negosyo si Angel. Nag-aalok siya sa mga matatanda o mga nanay ng negosyo na pwede nilang ibenta. Ang gawain niya, murang halaga niya inaalok. Kung sa iba, 100 ang bentahan. Kung sa kanya raw kukuha ay kalahati lang ang presyo. Kaya malaki ang kikitain ng mga yun. May mga kumakagat naman sa alok niya, lalo na yung mga taong gustong kumita ng malaki. Ang kailangan niyang gawin, manghihiram siya ng ibang pangalan ng kakilala niya para dun ipapasok ang pera. Kung sakali na magkahulihan, labas na ang pangalan niya. Sa oras kasi na magpadala na ng pera ang mga gustong magnegosyo, sa kanya ibablock at wala silang matatanggap na kahit na anong gamit. Isang araw, kinausap ni Angel ang ina. Ma, hanap ka nga ng wala pang may GCash. Re-register ko, bibili ako ng bagong SIM para doon ko ipapasok yung mga transaction. Mamaya, paglabas ko magtatanong-tanong ako. Sabihin mo po babayaran ko na lang kamo sila. Mga ano po, 500 isang tao. Para saan ba yun? Bakit hindi yung pangalan ko o kaya yung iyo? Dapat po ibang pangalan, ma. Ayoko po nung sa atin. Saka yung iba naman po dyan, wala ring balak maggawa ng GCash kasi wala silang cellphone. Wala pa silang pera na ilalagay. Pandagdag na rin yung 500 Pambili nila ng bigas. Ilan ba kailangan mo? 2 lang po. Teka, sandali lang. Lalabas na ako, bibili rin kasi ako ng soft drinks. Bago pa man makalabas si Manilyn, dumating ang kapatid niya. Mukhang may sasabihin na naman ito. Hindi naman siya pinupuntahan kung wala itong pupunahin. Hindi naman basta dadalaw lang si Lani. At mukhang tama nga ang hinala niya. Bakit mo hiningi yung GCash number ni Jamsel? Binili ko yun Binili mo talaga? Para saan nga? Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong GCash? Wala po yun. Sa negosyo ko yun, tita. Anong negosyo ba yan, ha? Huwag mo naman kausapin ng ganyan ng anak ko. Ate, talaga ba? Hindi mo ba alam kung anong pwedeng mangyari? Scammer yung anak mo. Bumibili siya ng account ng iba para doon niya ipasok yung pera na galing sa panloloko niya. Ano ba naman yung anak mo, ate? Bata ba talaga yan? Yung utak niyan kakaiba eh. Alam ko nang sasabihin mo. Diskarte na naman. Hayaan mo na lang ang bata. Mas matanda ka, mas may utak ka. Dapat alam mo kung paano umunawa sa ginagawa ng bata. Uunawain niyang ganyan? Alam mo, kung buhay pa ang tatay at nanay, ay baka tanggal na ang mga daliri ng anak mo dahil pupukpukin nila. Pinalaki ka sa pamilya na makajos. Hinahayaan mo ang anak mong gumawa ng gawain ng demonyo? Ha? Mag-ingat ka naman sa pananalita mo. Hindi mo lang kasi maintindihan kung bakit ganyan ang anak ko. Hindi mo alam kung gaano siya kapursigido para sa pangarap niya. Ay, ewan ko na lang talaga. Yan kasi ang pinapakita mo sa anak mo, kaya walang takot yan eh. Kung sana lagi mong pinapangaralan yan, hindi yan ganyan. Matalino ang anak mo, sa mali lang ginagamit. Lagi na lang po ako masama sa paningin nyo, tita. Para pong wala na ako nagawang tama. Ay oo, talaga. Wala ka talaga nagawang tama. Para kang binuhay lang para maging manloloko. Sobra ka na makapagsalita sa anak ko, ha? Niloko ka na ba niya para masabi mo yan? Kailangan ba na naloko na niya ako bago ko ipamukha sa batang yan kung gaano siya kawalang ya? Bata pa lang yan, ilang taon na ang niloko niyan. Dagdag pa yung kahit anong edad basta makitaan niya ng kahinaan, talagang bibirahin niya. Kung malungkot ang buhay mo, wag mong idadamay ang anak ko. Wag mo sa kanya ibubuntong kung niloko ka noon. Kung hindi ka naman sana tatanga-tanga noon, hindi ka mapeperahan, di ba? Ikaw naman ang may kasalanan noon. Ngayon parang
Parang kasalanan ng anak ko? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ate? Narinig mo ba kung sinisi ko yung anak mo? Minumulat ko lang yan. Hindi ibig sabihin na hindi siya makukulong kapag nahuli siya, talagang ipagpapatuloy niya. Ayan, dyan ka magaling, ang pagtakpan ng anak mo. Sige, hanggang kailan ba kayo ganyan? Alam mo ate, mapera ka naman Yung asawa mo nagpapadala. Kaya ayaw sa'yo ng dalawa mong anak kasi ganyan ang utak mo. Mas walang yaka! Mas matanda pa rin ako sa'yo! Bakit mo ako sinampal? Nagsasabi lang ako ng totoo! Wala kang karapatan na ganyanin ang anak ko. Hindi mo siya kilala. Ako ang kanyang ina. Mas alam ko kung ano ang ginagawa ng anak ko. Kung may nangyayari man sa ibang tao, kagagawa nila yon. Buhay at desisyon nila yon. Kaya wag nilang isisi sa anak ko. Mas malala ka pa pala sa anak mo? Akala ko yung scammer na yan ang papalit kay Satanas Hindi pa pala? Sa bagay, paano ba siya raranggo sa demonyo, kundi dahil sa bulong ng mas demonyo sa kanya? Walang ginagawang masama si Mami, tita. Ate mo po siya, wag mo po siyang bastusin ng ganyan. Anong walang masamang ginagawa? Masama na nagawa niya. Ginawa ka ba naman yan Sa susunod, sinasabi ko sa'yo wag na wag kang pupunta rito sa amin para lang manggulo. Wag na wag mong pagsasalitaan ng hindi maganda ang anak ko. Kawawa ang bata sa'yo. Deserve mo talaga na hindi magkaroon ng anak dahil ganyan ka. Mas gugustuhin ko namang walang anak kaysa may anak nga, scammer naman. Puro na lang dinadaan sa diskarte at edad. Sa susunod niyan, ang balik sa inyo, walang kikilalanin na edad o estado ng buhay. Tutal, garapal naman yung anak mo sa pagiging scammer. Walang awa sa ibang tao. Gagarapalin din kayo ng karma. Talagang pinagdidiinan ni Lani ang galit niya sa kanyang pamangkin. Mas lalo na sa ina nito. Dahil tunay naman na hindi lalala si Angel kung una pa lang pinutol na ng kanyang ina ang sungay niya. Pero sa halip ay mas hinahasa pa ito para lalong tumalim. Kahit sino pa, kahit mga kapatid ni Angel kayang kalabanin ni Manilyn. Maipakita lang sa anak kung gaano niya ito kamahal at hanggang saan siya nito kayang ipaglaban. Hanggang sa nagpatuloy si Angel, ang dami niyang naloloko. Ang dami niyang sinubukan, ang dami niyang naitakbo na pera, hanggang sa umabot siya ng 17 taong gulang. Sa mga nakalipas na buwan, ang daming nagrereklamo sa kanya. Pero ang sagot niya lang ay bata pa naman siya. May 1 taon pa bago siya pumasok sa legal na edad. Ang isa sa nakuhanan niya ng malaking pera ay si Justin. Naging kasintahan niya na kasi ito. Kahit na sa tawagan lang sila nagkakausap, hindi rin siya pinipilit ng lalaki na magpakita sa kamera dahil tanda nga raw yon ng pagmamahal sa kanya. Babe, ano yung sinasabi mo? Magkano ulit dun sa may investment ba yon? 150k ang kailangan doon, babe. Tig 150k tayo. Kaso 50k pa lang meron ako Sure ka ba? Hindi ba yan scam? Hindi Mukha ba akong scammer? Hindi naman ikaw yung ibig kong sabihin. Yung sasalihan mo ba? Kasi baka lukuhin ka nun. Mawalan pa tayo ng pera. Hindi, kasi tito ko yun Mayaman yun sobra. Ilan ang negosyo nun. Alam ko may mga franchise siya ng 7-Eleven. Talaga ba? Si daddy ko rin. Oh, baka mamaya magkakilala pa sila, no? Kailan ba kailangan yung 150k? Pwede kaya matransfer yun sa GCash? Pwede naman, kaso basic lang yung account ko. Saka mahirap din yun kapag yung sa bank. Paano kaya gagawin natin ito? Sa crypto kaya? Meron ka ba nun? Wala Paano ba yun? Pwede ba dun magpadala? Oo, transfer na lang sa bank mo. Kay tito ko na lang kaya, no? Bukas puntahan ko siya, pagawain ko siya para makuha natin. Ay, kaso baka mahirap kasi. Cash na lang kaya. Sino naman kukuha? Alangan naman magbiyahe ka pa rito sa amin. Ang layo ko ngayon, babe. Lumipat kaming Iloilo Sa November pa ang balik namin sa Manila. Kaya nga, dun pa lang tayo magkikita. Pwede ba yun unti-untiin? Ay, alam ko na. Ipadala mo na lang sa 3 account. Mas mahirap yan. Wala akong tiwala sa ibang tao Ay, sa bagay. Maraming masasama at mga scammer ngayon. Siguro ganito na lang. Mag-upgrade na lang ako ng GCash account ko. Tapos, hati-hatiin mo na lang yung pag-send. O sige, pwede naman. Basta sure na yan sinasabi mo Meron pa akong 250k dun sa tito mo na yon. Kumita na raw yun, sabi niya. Umabot na yata ng 400k.
Oo, kaya nga pinapadagdagan niya. Alam mo, gusto ko matuto ng ganyan eh. Ibang investment kasi yan. Yung alam ko lang sa crypto, kaso na-scam ako nun. 50k din yun. Biglang nag-down yung system kung kailan maglalabas na ako ng pera. Hala, grabe naman yun. Hayaan mo, hindi naman kita iskamin, no? Kasi itong ginagawa natin para sa future natin to. Wow, usapang future na to. Gusto na nga kitang pakasalan eh. Kilala ka na ng family ko kaya nga gusto ka na rin nilang makita sa personal. Yung daddy ko marunong sa mga investment. Kaso, ayoko magtanong sa kanya. Kasi lagi yung galit. Laging sinasabi na matanda na ako, dapat alamin ko kung paano yun. Dahil kung tuturuan niya ako, paano raw ako matututo? Buti na lang nandyan yung tito mo. May nalalaman ako. Saka ako na ipapaalam kay daddy kapag nakakuha na ako ng malaking pera. Ako rin naman, hindi ko pa sinasabi kay mommy at daddy ko. Para kasing hindi sila suportado sa akin eh. Nandito naman ako eh, sinusuportahan ka palagi. Kaya nga mahal na mahal kita, babe. Salamat ha. Lagi kang nandyan. Lagi mo akong tinutulungan. Huwag kang mag-alala, kapag naging mag-asawa na tayong dalawa, mas lalo kong ipapakita sa'yo kung gaano kakalaga. Kaya nga mas lalo akong lumalaban ngayon sa sakit ko eh. Noon ayoko na magpa-opera, pero ngayon na nakilala kita, gusto kong humaba pa ang buhay ko. Binigyan mo ng halaga yung akala kong ayoko na eh. Kailan ka pala magpapa-opera? Malaki gagastusin nyo ron? Nasa kalahating milyon din. Si daddy ang may sagot noon, sabi niya sa akin. Buti, mabait ang daddy mo, no? Sana maging maayos ang operasyon. Gusto ko na kapag nakita tayong dalawa, yung talagang magaling ka na. Kung nandyan lang ako, aalagaan kita pagkatapos ng operasyon mo. Mahalaga na sa akin na nandiyan ka. Yung pwede kitang makausap. Kasi iniisip pa lang kita, lumalakas na ang loob ko. Ano yun? May kumakatok sa bahay nyo? Bakit parang nagsisigawan naman? Babe, okay ka lang ba dyan? Yung mga kapitbahay namin yon nag-aaway na naman. Teka lang babe ha, tawagan kita ulit mamaya. I love you. May kumakalampag nga ng pinto nito. Mga taong galit na galit. Hindi nilabas ni Angel ang mga tao na yon dahil alam niyang kukuyugin siya. Ang humarap doon ay ang kanyang ina. Pero bago buksan ang pinto ay tumawag muna ng pulis para pigilan ang mga tao na yon na makapinsala pa. Kaya naman pala galit na galit sila dahil sa ginawa ni Angel. May sinalihan siya na paluwagan at hindi na siya nagbayad matapos siyang makakuha ng pera. Hindi lang yon, may iba ron na ginamit niya ang pangalan para makautang ng hindi man lang nalalaman ng mga tao na yon. Kahit sa edad ng dalagita, magaling na siyang pumeke ng mga dokumento. Basta makuha niya lang ang ID ng mga yon. Para mapagtakpan siya, ang kanyang ina na naman ang lumaban. May mga gustong magdemanda, may mga gusto na halos ang hiling ay patayin na lang si Angel. Ganon kagalit ang mga tao. Pero gaya nga ng palaging sinasabi ni Angel, hindi siya makukulong sa edad niya. At mas lalong hindi siya pwedeng ikulong nang wala siyang ebidensyang nakukuha na siya nga ang may gawa nun. Magaling din siyang mga tuwiran. Ang lagi niyang sinasabi, pwedeng sa kanya ibinabato ang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Mukhang anghel ang mukha niya. Maging kung magsalita, kaya sinong mag-aakala na ganun kalala ang pagiging manloloko niya. Nagawa na namang makawala ni Angel sa dapat na parusa sa kanya dahil sa kanyang ina. Ilang araw ang lumipas, may bago na naman siyang kalokohang ginawa. Mabuti na lang, bago pa may ibang madamay, napigilan na agad siya ng kanyang tiyahin. Ano ba Angel? Talaga bang ganyan ka na lang ha? Po? Ano po ba yun tita? Kayo pa po ang nagagalit, ako na nga po yung nawala ng kliyente. Matatanda naman ngayon ang puntirya mo? Ano pong puntirya ang sinasabi nyo? Wala naman po akong ginagawang masama ah. Puro na lang wala. Magbebenta ka ng peking gamot sa mga matatanda. Aba, ang dami mo pang kudahan na kesyo maganda yon at ganun ang gamit ng mga matatanda sa ibang bansa. Na wala pang ganun dito sa Pinas. Ano ka ba naman, Angel? Maawa ka naman sa kanila. Paano kung mamatay sila dahil sa pinaggagawa mo, ha? Hindi ko na po kasalanan yun kasi mamamatay pa rin naman sila dahil matanda na po sila. Ganyan ka talaga mga tuwiran, ano? Talagang lahat maidudulas mo. Ibang klase ang utak mo. Nabalitaan mo na ba yung nangyari doon sa iniska mo? Yung pamangkin ni Irene? Ayun, na-depress ng malala. Paano? Yung pera na pangbayad niya sa tuition niya, binayad niya doon sa sinasabi mong investment. Hindi ka na nagparamdam sa kanila.
Ang sasabihin mo lang na scam ka rin. Ikaw nga tong scammer. Bakit ba kasi may mga tao pa rin nagtitiwala sa mga scammer eh? Ay, wala po akong alam dyan, tita. Ako po, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi po ako ang may kasalanan ng ganyan. Lahat po kami na scam. Alam naman po nila yun eh. Naglabas din ako ng pera. Mas malaki pa nga po ang na-scam sa akin. Nasa 100K. Nako, tigilan mo ako, Angel. Wala kang 100K. Kung magkakaroon ka man nun, alam na kung bakit. Mag-aral ka na lang ng mabuti at pag-aralan mo rin kung paano magkakaroon ng mabuting asal. Dagdag mo na yung paano iiwas sa kasalanan at panloloko ng kapwa mo. Grabe ka! Pati yung mga tao na walang kakayahan sa buhay, dinadamay mo sa kalokohan mo. Sila pa talaga ang puntirya mo. Yung kakainin na lang ng mga yon, talagang sisimutin mo pa. Hindi ka man lang ba nakokonsensya sa ginagawa mong ganyan? Wala ka bang ibang nararamdaman? Wala yung konting udyok dyan sa dibdib mong wag mong gawin? Hindi ko po talaga alam kung ano binibintang nyo sa akin. Tita, wag nyo naman po akong awayin. Wala naman po akong ibang gusto kundi ang kumita ng pera eh. Alam ko pong wala akong tinatapakang tao. Mas kilala ko naman po ang sarili ko kaysa sa kung paano nyo ako husgahan. Wag mo akong iyakan dahil hindi ako naaawa sa'yo. Mas nilakasan pa ni Angel ang iyak niya para mas lalo siyang magmukhang inaapi. Sakto nakauuwi lang ng kanyang ina, kaya tumakbo agad siya rito para humagulgol ng iyak. Kung si Lani hindi makaramdam ng kahit na kaunting awa sa pamangking manloloko, ang ina naman nito halos umiyak na rin sa awa na nararamdaman sa kanyang anak. Grabe kasi ang hikbi ni Angel, daig pa ang ginulpi siya at inalipusta. Ano na namang ginawa mo sa anak ko? Wala akong ginagawa dyan. Pinagsasabihan ko lang. Pinapaalala ko lang ang mga katarantaduhan niyan. Yung mga nakakaawa na tao na ini-scam niya. Ang lakas ng loob magpaawa. Na para bang siya talaga ang inapi. Mami, ang sakit po ni tita magsalita. Lagi na lang po siyang ganyan sa akin. Hindi na lang po niya sabihin na hindi niya ako tanggap. Pwede niya naman pong sabihin na hindi niya ako pamangkin. Kesa po ganito, di ba? Mami, para naman pong sobrang sama kong tao. Ay, hala siya oh. Grabe naman ang drama niyan. Tumahimik ka nga dyan, Lani. Lumayas ka na rito. Wag na wag kang babalik sa pamamahay namin. Kaya nga eh, bakit ba ako pumasok sa kuta ng mga demonyo? Kahit na pinapalayo na ni Manilyn ang kapatid niya, hindi pa rin ito sumusuko na pagsabihan sila. Hindi na para kay Angel, kundi sa mga nagiging biktima nito. Sinubukan na rin ni Lani na balaan ang ibang tao tungkol sa kanyang pamangkin. Pero sa edad ni Angel, tunay na magaling at madiskarte siya. Alam niya kung anong gagawin at paano kikilos. At may huli pa siyang alas, si Justin. Babe, may problema ako. Kaso naman, nahihiya akong magsabi sa'yo. Ano ba yun? Sabihin mo na. Nakasanla kasi bahay namin ngayon. Kailangan kong tubusin. 500K to. May pera ako kaso lang next month pa ang dating. Sa Monday kailangan ko na mabayaran yung bahay. Kasi naman, hindi ko alam kanino ko lalapit eh. Walang gustong tumulong sa akin. Alam mo, nahihiya ako ngayon kasi para naman akong kawawa nito. May pera naman ako. Hindi lang mapakiusapan yung pinagsanlaan na sa next month na lang ako magbibigay. Sabi niya kung ano raw ang usapan yun na yun. Naiiyak na ako ngayon, babe. Kasi itong bahay na to, bigay ito ng lola ko. Andito lahat ng memories namin. Hindi ko alam paano ko to iiwan. Paano ko ipapaubaya? Babe, Tana. Gagawa natin ang paraan yan. Paano ng paraan? Wala pa nga yung pera ko. Gusto mo bang ipautang ko muna sa iyo yung ipapang-opera ko? Next month pa naman ang operasyon ko eh. Darating naman na kamo ang pera mo. Pwede mo na yung ibalik sa akin. Huwag na. Nakakahiya naman sa'yo. Baka mamaya kung ano pang sabihin ng parents mo. Hindi yan. Sige na. Hindi naman nila malalaman eh. Ayoko naman na ganyan ka ka-stress. Gusto ko na matulungan ka kung may pera ka naman. At alam ko naman na ibabalik mo sa akin yun. Huwag ka na mahiya sa akin. Boyfriend mo naman ako eh. Sure ka ba? Paano magiging proseso nito? Hindi pa ba tumaas limit ng GCash mo? Tumaas na.
Try ba natin? Oo, sige. Nasa bank pera ko eh. Pero try natin baka sakali. Kung hindi, gagawan ko na lang ng paraan kung paano ko may papadala yung pera sa lalo madaling panahon. Huwag ka nang ma-stress, ha? Salamat, babe. Siguro kung wala ka, baka hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay. Ilang beses mo na akong sinalba. Kahit naman ikaw. Kung alam mo lang kung ilang beses mo akong iniligtas. Hindi man sa paraan ng pinansyal. Yung suporta mo sa akin, niligtas mo na ako dun. May depression kasi ko bago kita nakilala eh. Kung ano-anong tumatakbo sa utak ko. Gusto na nga akong iparehab ng daddy ko nun. Buti na lang naagapan mo agad. Kaya nga, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Parehas nating sinasalba ang isa't isa. Ganito siguro talaga ang pagmamahal, no? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pag nawala ka pa. Mas lalong hindi ko alam kung anong mangyayari sa buhay ko kapag nawala ka sa akin. Dahil kung alam mo lang, ikaw ang dahilan kaya lumalaban pa ako. Na ikaw lang ang nag-iisang tao na kinakapitan ko para gustuhin ko mabuhay. Kaya nga, gusto na kitang makita at makasama eh. Hayaan mo, malapit na rin mangyari yon, babe. Malapit na tayong magkita. Sa totoo lang, kahit na mukhang mahal na mahal ni Angel si Justin, hindi siya nakakaramdam ng kahit na ano. Kahit na sabihin niya na ng paulit-ulit na mahal niya ito, wala kahit katiting na katotohanan. Mabait si Justin, pero hindi yun naging sapat para magustuhan din siya ni Angel. Dahil una sa lahat ay pagpapanggap lang din naman ang katauhan ni Angel. Lahat ng kwento niya tungkol sa kanya ay gawa-gawa lang. Iisa lang ang habol niya, ang makuha ang pera ni Justin at malapit na niyang magawa yun. Pinoproseso na ni Justin ang pagpapadala sa kanya ng pera. Anak, ano nangyayari sa'yo? Magkakaroon na tayo ng maraming pera, Mami. Grabe, ang galing ko talaga, ang talino ko. Tama nga na bago ako mag-18, may pera na ako pampuhunan ng business ko. Nag-aaral na ako, nagnenegosyo pa ako. Grabe, nakaka-proud naman tong sarili ko. Hala, excited na ako makahawak ng malaking halaga. Anong ginawa mo? Diskarte lang po. Alam niyo yun, ang dami ko po kasing alam at kayang gawin. Proud po ba kayo sa akin, Mami? Kasi po, iba yung diskarte ko. Talagang sa edad kong to, pwede na ako maging milyonaryo. Habang yung mga kaedaran ko nabubuntis, walang ibang ginawa kundi lumandi. Ako, bago mag-18, pwede nang yumaman. Alam mo naman na lagi akong proud sa'yo, anak ko. Lahat ng diskarte mo, sabi ko sa'yo na magbubunga rin ng maganda. Hindi lang naiintindihan ng iba yung ginagawa mo kasi nga akala nila hindi mo kaya kasi nga bata ka pa lang. Yun na nga po, kaya may mga nagagalit sa akin, lalo na po si tita. Galit siya kasi sa edad niya, wala siya nung nagagawa ko ngayon. Hayaan mo na yung tita mo na yon. Wala rin naman yung talento kaya ganun siya. Basta ako lagi akong suportado sa'yo. Kakampi mo ko at proud na proud ako sa'yo. Ang talino talaga ng bunso ko. Simula pa lang noon, alam ko na talaga na ikaw ang magbibigay ng pag-asa at magandang buhay sa akin at sa sarili mo. Kasi yung mga kapatid mo, hindi na nagpaparamdam ngayon. Kinalimutan na ako. Tayo. Yung daddy mo, ayun, kailan lang nagpapaalam na sa akin dahil nakikipaghiwalay na. Ikaw lang talaga ang pinagkakapitan ko. Ikaw lang ang kakampi ko, anak. Mami, ikaw talaga ang nasa likod ng mga tagumpay ko sa buhay. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Ikaw ang unang tao na naniwala sa akin. Kaya kapag naging mayaman ako, deserve mo maging masaya. Ipapakita natin sa kanilang lahat na hindi natin sila kailangan. Na tayong dalawa lang sapat na. Kahit na magsisi at magmakaawa sila, hindi na ako papayag na babalik sila sa buhay natin. Ay, ang galing po, no? Iba ang utak ko kaysa sa edad ko. Ang talino ko masyado. Parang hindi ako 17 years old. Mabilis lang ang naging transaksyon ng paglipat ng pera. 4 na account ang gamit ni Angel. 3 ron ang binili niya. Isa ang sa kanyang ina. Matapos niyang makuha ang gusto niya, hindi na niya kinausap si Justin. Pinaplano na niya kung paano siya magnenegosyo. Pinabenta niya rin ang mga cellphone na gamit niya at nagbura ng social media. Lahat ng klase ng palatandaan na maaaring magkonekta sa kanya pabalik kay Justin, inalis niya. Sa paraan na yon,
Inaakala niya na makakatakas siya. Ang hindi niya alam, pinahanap na siya ni Justin dahil hindi pa siya marunong gumamit ng ibang bagay na magtatago ng buong katotohanan kung nasaan siya. Natuntun siya ni Justin. Doon mismo sa bahay nila. Tao po! Sino po sila? May kailangan po kayo? May hinahanap lang po kami. Nagpatulong po ako sa mga pulis para matuntun tong bahay nyo. May kailangan lang po kaming kausapin. Eh sino ba? Eh mag-isa lang kasi ako nakatira rito. Kung ganun po, baka pwede po kayo makausap. Marami akong ginagawa eh. Tungkol ba saan? Baka mamaya kung ano lang to eh. Wala akong oras para sa mga kalokohan. Nirereklamo ko po kasi yung nanloko sa akin. Yung scammer. Oh, eh bakit nandito kayo? Mukha bang ako yung scammer? Ha? Kung mag-isa lang po kayo rito, malamang po, baka nga kayo. Pero ayoko magbintang kaya kung maaari po, pwede natin tong pag-usapan na maayos. Mami, sino yan? May parcel po ba ako? Akala ko po kayo lang nakatira dyan. Mukhang sa boses pa lang alam ko na kung sinong hinahanap ko. Umalis na kayo rito! Hindi nyo ba naiintindihan na hindi nga kayo pwede rito? Teka lang po, may gusto lang akong kausapin. May tatanong lang ako. Pag hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis! Hindi pa po ba pulis yung kasama namin? Ano bang tingin nyo sa kanila? Kaya nga nagdala ako para kahit paano may pwedeng pumagitna sa atin. Umalis na sinabi kayo eh! Alis! Wala kayong karapatan na magpunta rito sa bahay namin! Pinagtabuyan ni Manilyn ang binata dahil kahit na hindi niya pa alam ang hanap nito, mukhang iisa lang ang dahilan. Si Angel ang kailangan nila. Baka may ginawa na naman ang anak niya, pero kahit naman meron, malamang ay ipaglalaban at ipagtatanggol niya ito. Matapos nun, nagkaroon ng patawag sa barangay para kay Angel. Kasama ni Justin ang ilan pa sa mga nagrereklamo noon sa Dalagita. Sadyang pinahanap ni Justin ang mga yon para dagdag sa gusto niyang malaman na impormasyon. Mami, natatakot ako. Anong gagawin ko? Wala naman po akong ginawang mali. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan. Alam ko at naniniwala ako sa sinasabi mong wala kang kasalanan. Hindi ko alam paano ako nahanap ni Justin. Hindi ko naman sinabi sa kanya kung nasaan ako eh. Saka nagbura na ako ng account. Nakita niya rin yung mga pangalan ng tao na ginamit ko para pagpasukan ng pera niya. Umalis na lang po kaya tayo, Mami. Ako na ang kakausap doon. Huwag kang mag-alala. Salo na naman ni Manilyn ang anak. Ni hindi niya ito hinayaan na magsalita para sa sarili niya o pilitin na umamin na lang para matapos na ang gulo. Mas kaya niya pang sa kanya ibato ang sisi kaysa malaman ng anak niyang mali talaga siya. Sa labis na pagmamahal ng ina, nawawalan na ng kahulugan ang katotohanan. Nagpakita si Manilyn. Nagulat na lang siya na kasama ng kapatid niya si Justin. Bakit ikaw yun nandito? Nasaan yung magaling mong anak? Siya ang kailangan dahil siyang nirereklamo. Huwag mo naman siyang pagtakpan, ate. Lumalala na. Pag ganyan ka pa rin, mas lalo siyang lalala. Bakit mo ba to ginagawa, ha? Ikaw ba ang lumapit sa lalaki na yan? Natatakot ang anak ko. May trauma na siya. Siya pa po ang natroma? Hindi po ba ako dapat yun? Alam niyo po ba kung anong ginawa ni Angel? Angel nga pala tunay niyang pangalan. Ang pagpapakilala niya sa akin, siya si Hope. Alam ko naman nagaya ka lang ng mga yan na sinungaling. Hindi po ako babiyahin ng napakalayo at gagastos para sa walang katuturan. Hindi na lang po tungkol sa pera na kinuha niya sa akin eh. Hindi na tutungkol dun sa 500k at dun sa sinasabi niyang investment na nalugi. Mas malalim pa po ron. Kung alam niyo lang kung anong galitong namumuo sa dibdib ko. Hindi anak ko ang may gawa nun, kundi ako. Ako na lang ang ikulong ninyo. Ate, seryoso ka ba? Handa kang umako ng kasalanan ng anak mo? Wala ngang kasalanan ng anak ko. Lahat ng to, ako nga ang may gawa. Ako ang kausap niya. Ako ang tumanggap ng pera. Malabo, dahil hindi yan ang boses mo. At mas lalong hindi ko ramdam na ikaw yun. Iba ang kilos ng mas bata. Iba sila magsalita at makisama. Alam ko na anak mo yon. Kahit pa umamin ka, hindi ibig sabihin na ikaw na ang mananagot. Dahil may mga ebidensya ko. Yun ang mas papanigan ng korte. Bata pa ang anak ko. May pangarap yun sa buhay. Ano pong akala nyo sa akin? Sa amin ang mga taong niloko niya. Mukha po bang wala kaming pangarap? Eh iba naman kasi yun. Saka yung anak ko, wala naman talaga siyang ginagawang masama. Ngayon mas naiintindihan ko na kung bakit ganun ang anak nyo. Sa maling pamamaraan nyo pala siya pinalaki. Alam nyo po bang ginawa niya sa akin? Ewan ko kung kaawaan nyo ko.
Dahil alam ko na mas kakampihan yung anak nyo. Hindi niya lang kinuha ang pera ko at ang pera na dapat pampaopera ko. Kinuha niya rin ang pag-asa ko sa buhay, gaya ng ginawa niya sa iba. Pinaibig niya ako. Hindi pala totoo yung mga pinakita niya sa akin. Lahat pala yung parte ng panluloko at panlalamang niya. Hindi niyo po ba alam kung gaano kasakit sa akin yun? Talagang siya pa ang matotroma? Wala akong ginawang masama sa kanya. Alam mo ba na pwede kang kasuhan? Minor de edad ang anak ko, papatulan mo? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ate? Nagpanggap ang anak mong nasa hustong edad na siya. Malala pa nun, kumuha siya ng pagkatao at mukha ng iba. Mali na yun. Mas lalong mali na nagpaibig siya ng iba para makakuha ng pera. Ako, naiintindihan ko si Justin dahil minsan na yung nangyari sa akin. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa'yo? Kinukonsinti mo kasi ang anak mo. At mas lalong ayoko sa lahat yung tinatarantado ko. Kaya hanggat kaya ko pa magtimpi, sinasabi ko sa'yo, iharap mo sa akin ang babae na yun dahil hindi ko alam kung anong pwede kong magawa kapag nagalit ako. Wala ka talagang kwentang tiyahin, Lani. Nagawa mong ilaglag ng ganito ang pamangkin mo? Sa halip na protektahan mo siya. Protektahan sa paanong paraan? Sa paraan na ginagawa mo? Hindi yan pagprotekta, ate. Sa ginagawa mo, alam mong mas lumalala siya. Dahil kung pinoprotektahan mo talaga ang anak mo at ayaw mong mapahamak una pa lang, doon pa lang sa una niyang pagkakamali, pinamukha mo na sa kanya na may mangyayaring masama pag tinuloy niya. Na lahat ng masama may kabayaran. Sana hindi na aabot sa ganito. Sana walang taong galit. Sana walang taong sobrang disappointed. Hindi lang si Angel ang mali, dahil ikaw rin. Mali ka ng pagpapalaki sa anak mo. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nyo. Dahil kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko ang anak ko. Kahit nakalaban siya ng mundo, ako ang kakampi ng anak ko. Talagang buo sa kalooban ni Manilyn na ipaglalaban niya ang kanyang anak kahit na sino pa ang makalaban. Sinabi niya pa kahit iharap sa kanya si kamatayan, handa siyang lumaban, maipakita lang na wala naman talagang mali ang kanyang anak. Ilang linggo ang nakalipas, umuusad ang kaso na gustong isampa ni Justin. Mukhang hindi na umuubra ang sinasabi ni Angel na bata siya kaya hindi pwedeng makulong o kasuhan. Kinakabahan na siya sa maaaring mangyari. Wala naman siyang ibang malapitan. Ang mga kapatid niya, pinutol na lahat ng ugnayan sa kanila. Kinahihiya na sila ng kanilang kamag-anak. Maging ang kanyang ama, gano'n na rin. Lalo na at may bagong pamilya na ito sa ibang bansa. Dalawa na lang sila ng kanyang ina. Minsan pa, nagpunta si Lani sa bahay nila kasama si Justin. Pero hindi pumasok ang binata. Nasa labas lang siya habang nakatingin sa loob. Kitang-kita niya si Angel. Galit na galit siya dahil hindi niya alam paanong naloko siya ng ganun lang basta. Wala na siyang pakialam sa pera o sa operasyon niya. Dahil simula nung nalaman niyang hindi totoong tao ang minahal niya, ayaw na niyang humaba ang buhay niya. Galit siya at tingin niya hanggang sa huli ay bibit-bitin niya ang galit na yun. Ikaw pala yun. Bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Samantalang nung may nahihita ka sa akin, ang galing mo magsalita. Bakit ba nagpunta kayo rito? Para sana naman to, Lani? Gusto lang naman siyang makausap ni Justin. Saglit lang naman hindi rin siya sasaktan yan. May gusto lang itanong sa kanya. Bakit? Wala naman akong ginagawang mali sa lalaki na yan Pinagbibintangan niya lang ako. Ewan ko sa niya nakuha yung balita na ako yung babae na kausap niya. Paano? Bakit kasi ang tanga niya na nagmahal siya ng isang babae na hindi pa niya nakikita ng personal? Ni hindi niya kinilala ng maayos? Kasalanan niya kung bakit siya naloko. Kasi ang dali niyang lokohin. Totoo naman sinabi mo. Madali akong maniwala at lokohin. Pero alam mo bang galit na galit ako sa mga gaya mo? Kasi kung pera lang ang naskam sa akin, baka medyo kaya ko pa matanggap Pero maraming nawala sa akin. Oh, bakit para namang sa akin mo sinisisi yun? Ang sakit pala sa puso ng ganito. Ang bigat. Akala ko kaya kong maglabas ng galit o sama ng loob pero hindi pa. Kasi parang kahit na anong sabihin ko hindi maiintindihan Hindi ka man lang talaga naawa Hindi ka man lang nakaramdam ng konsensya. Ganyan ba kaitim ang budhi mo? Wala ako nararamdaman na konsensya dahil wala nga akong kasalanan. Kung may mali dito, ikaw yun. Ayoko na makipag-usap pero itong tatandaan mo. Hanggang sa kamatayan ko, bit-bit ko tong galit ko sa'yo. At mas malala yun kapag nasa ilalim na ng lupa ang bangkay ko. Bawat araw sa buhay mo,
Mararanasan mo ng doble ang sakit na naranasan ko. Mas malala pa sa kung anong pinagdaraanan ko. Wala kang magiging kawala. Kahit magsisi ka, kahit tumingi ka ng tawad, wala na. Tandaan mo itong mga salita ko. Dahil sinasabi ko sa'yo na kahit na anong mangyari, hindi ka patatahimikin ng galit ko. Huwag mo akong tinatakot ha, dahil hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi ko na kasalanan kung hindi ka naniniwala. Basta ako, sinasabi ko sa'yo kung anong mangyayari sa'yo. Saka mo na lang malalaman kapag nangyari na. Kahit nasabihin ni Angel na hindi siya takot, kinikilabutan siya sa mga sinabi ni Justin. Tumakas pa nga sila ng kanyang ina para hindi sila humarap ni Angel sa kaso. Nagpunta sila sa napakalayong probinsya na kahit signal ng internet hindi na halos maabot. May pera silang dala, kaya tingin nila ay sasapat na yun. Kahit sino ay walang nakakaalam kung nasaan sila. Wala silang naging balita kahit sa mga kakilala nila. Pati pangalan nila, pinalitan nila. Iba ang pagpapakilala nila kung nasaan sila. Wala rin namang taong kakalkal ng tunay nilang katauhan. Tito, magbabagong buhay na tayo, anak. Ito ang bago nating simula. Kakalimutan natin lahat ng kakilala natin. Lahat ng kamag-anak natin. Kahit ang kapatid ko, hindi ako matutunton dito. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho na pwedeng mapasukan para mabuhay tayo. Nakakainis po kasi sila, Mami. Lalo na si Tita. Grabe naman po siya. Bakit pati yung kumakalaban sa akin, yun pa yung kinakampihan niya? Parang sinasabi niya lang sa akin na masaya siya na mahuhuli ako o makukulong ako. Buti na lang nakatakas po tayo, no? Ayoko po makulong sa kasalanan na hindi ko naman po ginawa. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan. Gagawin ko lahat para proteksyonan ka. Dagdag pa yung Justin na yun. Kinukonsensya pa ako. Hindi naman po ako may kasalanan kung bakit hindi siya makakapagpa-opera, di ba? Matagal naman ang malungkot ang buhay niya eh. Sakatanga siya. Bakit siya na in love? Hayaan mo na yun. Makakarma rin sila sa mga ginagawa nila sa atin. Hindi tayo matatakot dahil mabubuti tayong tao. Lalo ka na. Wala kang kasalanan. Kaya nga po, ang pangit pa ng mga sinasabi ng Justin na yun. Dito na lang din ako magsisimula ng maliit na negosyo. Iisip po ako kung anong pwede kong gawin. Buti na lang, madiskarte talaga ako sa buhay. Akala ng mag-ina ay magiging maayos ang simula nila. Akala nila yon ang bagong buhay na gusto nila. Lumipat lang sila ng bagong bahay. Pero hindi naman iniwan ni Angel ang pagiging manloloko niya. Matapang siya kahit sa lugar na hindi naman niya kabisado ang ugali ng mga tao. Dahil wala naman na siyang balita ng nangyari kay Justin, hindi niya alam kung buhay pa ito. Malakas ang loob niyang manloko ng bagong tao. Sinubukan niyang magkaroon ng paluwagan. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang isang magaling na guro pagdating sa pera. Basta ang ano natin dito, yung pera nyo ipapahawak nyo sa akin kada buwan. Ako naman i-invest ko sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko. Pagkatapos ng 1 taon, kikita na ng doble ang pera nyo. Ang kita at ang pagyaman nyo, depende naman yan sa laki ng ipapasok nyo. Wala naman ako sinabi na bawal ang maliit, pero mas maliit naman ang balik. O sige, pila na dyan yung mga gustong yumaman. Palista ko ng pangalan nyo. Pahanda na rin ako ng mga ID nyo, ha? Maliliit na halaga lang ang kaya ng iba. Ang iba kasi sa kanila ay mangingisda o nagbebenta ng isda. Ang iba naman may trabaho na hindi kalakihan ang sahod. Minsan kahit pangkain na lang, hinahati pa nila ang pera dahil gusto nga nilang yumaman gaya ng pangako ni Angel. Dahil nga mukha siyang mayaman, mas naniniwala sa kanya ang iilang mga tao. May mga hindi, pero mas marami ang naniniwala. Lalo na yung mga matatagal ng mahihirap. At para bang siya na lang ang pag-asa para makaahon sila. Magaling din kasi siyang magsalita. Alam na alam niya kung anong magpapalambot sa mga tao. Minsan pa, nasa loob siya ng bahay at nagbibilang ng pera. Ano ba naman tong isa na nagbigay? Barya na nga lang, anlansa pa. Puro barya lang ba talaga yan, anak? Opo, Mami. Mga mahihirap sila dito. Hindi ako sanay sa maliliit. Pero okay na po kasi nga naiipon naman.
Gamit na gamit ko yung galing ko rito. Nakakapag-practice ulit ako. Ano sila ngayon? Ang sabi nila makakarma ako? Baka nga sila ngayon ang nakakarma. Buti nga sa mga yun. Tuwang-tuwa si Angel dahil mas madali sa kanya ang manloko sa lugar na yon. Dagdag pang hindi siya nanagot sa kasalanang nagawa niya kay Justin at doon sa mga tinakasan niya. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga buwan, may mga nagbabawi na ng pera nila. Ayaw ibigay ni Angel dahil sinabi niyang natalo sila at wala na silang mababawi. Doon nagsimulang magalit ang mga tao. Hindi niya akalain na mukha lang silang mga mahihina at utu-uto, pero sobrang tatapang pala. May nagbanta pang pupugutan siya ng ulo sa oras na hindi niya ibigay ang pera. Nakakainis yung isang lalaki. Ididemanda ko yun talaga. Nakakatakot nga. Kanina dun sa trabaho ko, sinabi sa akin baka hindi na ako makalabas ng buhay dun. Lipat na lang po ulit tayo. May makikita pa rin naman po tayong ibang bahay eh. Hindi lang naman po dito. Yung mas tago, wala sana gaanong ibang kapitbahay. Hindi nga raw tayo makakalabas dito. May mga bantay sila ron, di ba? Hindi tayo makakadaan. Kasi sila rin naman ang maghahatid sa atin sa terminal. Hindi natin kaya maglakad. Saka kanino tayo hihingi ng tulong? Lahat sila dito magkakakilala at lahat sila dito nagtutulungan. Bago lang tayo rito. Gagawan ko na lang ng paraan. Bibila ko ng items, mga sabon, ganun. Sasabihin ko bagong investment, dun ko nilagay pera nila. Grabe dito, para makaalis na rin po tayo. Ibinuhos ni Angel lahat ng pera na meron siya para sa pagkukunwaring may ibebenta siya, pamalit ng mga nalugi sa kanila. Pakunwari lang yon na nagmamalasakit siya na maibalik ang pera nila. Pero wala siyang natanggap na kahit na anong order. Hala, blinak ako ng seller. Hala, paano to? Bayad na to lahat. Lahat ng pera ko nandito na. Buwisit na scammer to. Walang iya. Sino ba to? Ano bang pangalan ng hayop na to? Iniskam pa talaga ako. Hindi to pwede. Ay, nako. Ay, hindi pa namatay tong scammer na to. Napakasama ng ugali. O bakit? Anong nangyari? Tawagan mo kaya? Ano bang pangalan ng seller? Hindi mo ba pwedeng i-report? Ang sama naman ng ugali niyan. Hala, hindi to pwede. Hindi ko siya makontak. Wala na. Hindi ko na alam saan siya hahanapin. Binura na rin niya yata yung Facebook niya. Hala, scammer nga. Bakit ngayon ko lang nakita tong post tungkol sa kanya? Ay nako, nakapag-scam din siya ng 100k sa gusto maging dealer. Ano ba yan? Ano nang gagawin ko nito? Hindi lang yon ang problemang kinakaharap ng mag-ina. Paano ba naman talagang tunay ang galit ng mga kapitbahay nila? Sinunog ang kalahating parte ng bahay nila. Gusto nilang magreklamo, pero kanino? Galit pati ang kapitan ng lugar na yon. Ang sabi pa sa kanila, sila na nga ang dayo, sila pa ang may lakas ng loob na gawin yon. Wala naman daw ganoong klase ng lokohan noong sila lang ang nakatira doon. Kaya mas lalo silang pinarusahan. Dagdag pa na binugbog si Manilyn. Talagang ginulpi siya. Halos lumuwa na ang mata niya sa pamamaga. Hindi rin sila hinayaan na pumunta ng ospital. Sinabi sa kanila na hindi sila makakalabas ng lugar na yon ng buhay. Kung gusto nilang makaalis, magiging bangkay na muna sila. Doon na totoong natakot si Angel. Aray! Kumikirot ang mata ko, anak. Ang sakit. Ang sakit din ng balakang ko. Grabe, ang tigas ng tubo na pinalo sa akin. Ang dami nila. Aray! Mami, kayanin mo po. Huwag mo po akong iiwan. Di ba po sabi niyo, kawawa ako kapag wala kayo? Ikaw na lang ang meron ako. Please. Ara! Hindi
Hindi ko alam, anak. Ang sakit! Ang sakit! Humihiyaw na si Manilyn. Wala namang alam na halamang gamot si Angel. Wala siyang alam sa buhay maliban sa panloloko ng tao. Inaapoy na rin ng lagnat si Manilyn dahil sa sobrang lala ng pinsala sa panggugulpi sa kanya. Minsan pa, sumusuka siya ng dugo. Hindi siya maalagaan ng anak niya dahil binubuliglig din siya ng mga tao na bayaran sila. Ibalik ang anumang kinuha niya. Gusto niyang magtrabaho pero walang magbabantay sa kanyang ina. Hirap na si Angel, lalo na kapag nakikita niya kung paano halos maghingalo sa hirap si Manilyn. Kaya sinubukan niyang makiusap sa mga tao. Please naman, tao kami ng mami ko. Huwag niyo naman kaming pahirapan ng ganito. Hindi ko naman sinasadya na mawala ang pera niyo. Kayo rin naman ang may kasalanan kaya nawala yun. Pumayag kayo na mag-invest sa akin. Ganun naman talaga yun natatalo. Hayaan niyong dalhin ko sa ospital ang mami ko. Hindi pumapayag ang mga tao. Sinasabi nila na baka tumakas sila o magsumbong sa mga pulis. Wala raw makakalabas na kahit na anong balita tungkol sa ginawa sa kanila. Wala rin naman daw maghahanap at makakahanap ng mga katawan nila kapag ipinakain sila sa mga pating. Kinuha rin ang mga mahalagang gamit sa bahay nila. Kasama na ang cellphone kaya wala nang ibang malalapitan si Angel. Wala rin namang kahit sinong tao ang handang tumulong sa kanya. Habang tumatagal, palala ng palala ang kalagayan ni Manilyn. Doon na rin napagtanto ng dalagita ang mali niya. Naisip na lang niya bigla si Justin. Ang mga salita na binitiwan nito sa kanya. Iniisip niya na baka nagkatotoo na yon dahil grabe na ang paghihirap nila. Ni pagkain o malinis na tubig ay wala sila. Pinahihirapan na sila ng mga tao. Yun na ang karma nilang mag-ina, lalo na si Angel. Hindi ko alam kung magtatagal pa ako, anak. Sana makaya mo. Sana makalaya ka rito. Buhayin mo. Buhayin. Mami, sumusuka ka na naman po ng dugo. Bakit ba ganito sila kasama sa atin? Ayaw nila tayong buhayin. Ayaw din naman nila tayong patayin agad. Ang sasama nilang tao. Gusto nila maghirap tayo habang buhay. Hindi ko rin alam, anak. Anak. Ang sakit ng tagiliran ko. Namamaga pa rin hanggang ngayon. Nahihirapan nga akong umihi. Madalas may dugo. Ang sakit. Aray ko. Mami, sorry. Mami, sorry. Dahil po sa akin kaya nangyayari sa'yo yan. Mami, please po, wag po kayong susuko. Promise po, babawi ako sa inyo. Ipapagamot ko po kayo. Mami, sorry. Kung di ko po niloko yung mga tao rito, hindi po ikaw ang gagantihan nila. Hindi po nila tayo gigipitin ng ganito. Nagsisisi na po ako sa mga mali ko. Gaya nga ng sinabi ni Justin, kahit na magsisi na siya, hindi na siya makakaalis sa mabigat na parusa ng langit para sa kanya. Yun na ang karma niya. Yun na ang pinakamalupit na balik sa kanya. Kung akala niya ay makakatakas siya dahil sa lumipat sila ng lugar, nagkakamali siya. Dahil kahit saan man siya magtago, kilalang kilala siya ng karma at sisingilin siya kung kailan wala na siyang maipambabayad. Buhay pa rin si Manilyn.
pero nakakaawa na ang kalagayan niya. Mukhang may mga parte ng laman niya ang nagdurugo pa rin. Lamog na lamog kasi ang pagkakabugbog sa kanya. Hindi rin siya makakita dahil nga naapektuhan ng pambubugbog ang mga mata niya. Si Angel naman, sinusubukan na mabawi ang loob ng mga tao. Nagmamakaawa siya sa mga ito na wag na silang ganunin, na magbabago na siya, na nagsisisi na siya, pero walang nakikinig sa kanya. Dumating na nga ang mga taong magpapaalala sa kanya na hindi lahat ng pagkakamali ay kayang patawarin at talikuran. Maawa naman na kayo. Dali na natin sa ospital ang mami ko. Tulungan niyo naman kami. Wala na kaming makain. Please. Mangangatulong na lang ako sa inyo, please. Pangkain lang. Kung noon takot na takot si Angel na aminin na may mali siya, hindi niya akalain na magmamakaawa pa pala siya sa ibang tao. Sinusubukan din niya na magdasal at humingi ng tawad, pero parang walang nangyayari. Hindi na nawala sa isip niya si Justin kada may masamang mangyayari o paghihirap sa kanya. Si Justin ang unang pumapasok sa utak niya. Iniisip niya nga na baka maging maayos ulit ang buhay niya kung hihingi siya ng tawad dito. Ang problema, hindi nga siya makatawag dahil wala siyang cellphone. Hindi siya makaluwas dahil bukod sa hindi sila pinapalabas ng komunidad, wala siyang kahit na magkano. Yung mga nakolekta niyang pera galing sa panloloko, bigla na lang nawala sa kanya ng isang iglap. Kahit pabarya ay walang naiwan. Kahit isang sentimo, para lang may makain si Angel, nangangamuhan siya. Wala siyang sahod, bibigyan lang siya kung anong meron at ano ang kaya. Hindi siya pwedeng magreklamo dahil baka ingud-ngud siya sa inidoro, gaya ng ginawa sa kanya noong nakaraang linggo. Pinagtitiisan niya yon, may makain lang silang mag-ina. Mami, kain ka na po. Wala akong gana, anak. Nagsuka ko kanina eh. Ayoko na. Pagod na ako, anak. Huwag po, Mami. Hindi ko po kaya na iwan niyo ko rito. Mawawala na rin po ako ng pag-asa niyan sa mundo. Please, Mami. Ilaban mo pa yan. Sorry po. Sorry sa'yo, Mami. Sorry sa mga taong nagawan ko ng mali. Please, ayoko na ng karma na to. Sorry kay Justin. Magbabago na ako talaga. Isa pang pagkakataon. Hindi na ako uulit manloko ng tao. Wala ka namang kasalanan, anak ko. Meron po, Mami. Ang dami ko pong kasalanan na nagawa. Lahat po yun, pinagbabayaran ko na ngayon. At isa sa pinakamasakit na kabayaran, yung nangyayari sa inyo ngayon. Sobrang nagsisisi na po ako. Kung sana inayos ko na ang buhay ko noon pa, hindi na po tayo aabot sa ganito. Kundi po ako nawili na manloko ng tao, walang ganito. Nakatakas po ako sa batas ng tao, pero hindi po sa batas ng karma. Masyado ko sinagad ang limitasyon ng pasensya ng mga tao. Ngayon, kahit na anong paghingi ko ng tawad, walang nangyayari. Kung noon ako ang hindi nakokonsensya, ngayon ako na yung nakakaranas nun sa mga taong walang konsensya. Paulit-ulit na pinapaalala sa akin kung ano ang mali ko. Pero paulit-ulit din na pinapakita na wala akong mababago. Bakit kasi ngayon ko pa naisip na magbago kung kailan huli na ang lahat? Kasalanan ko to. Halos hindi na napapanatag ang utak ni Angel dahil sa kaiisip at kasisisi sa kanyang sarili. Minsan nga ay bumabalik ang isip niya sa nakaraan. Nung mga panahon na ang yabang niya pa,
Nung mga panahon na akala niya siya ang pinakamagaling, walang tatalo. Naiisip niya na kung may inayos siya sa ugali, Naiisip niya na kung may inayos siya sa ugali niya noon, ay baka masaya sila. Baka kumpleto silang pamilya. Baka may kamag-anak o kaibigan na handang tumulong sa kanya kung kailangan niya. Pero dahil nga hindi niya yon naisip noon, napunta na siya sa puntong wala nang kayang tumulong sa kanya. Noon, hindi niya naiisip ang hirap na pinagdaraanan ng mga taong niloko niya. Pero darating din pala ang araw na sasagi ang paghihirap nila sa utak niya. At mas mauunawaan niya kung bakit galit na galit sa kanya ang tiyahin niya. At lalo na si Justin. Hindi niya pa nga sigurado kung buhay pa ba ang binata. Isang gabi, maingay si Manilyn dahil hindi siya makakilos. Naiihi na siya at dahil nga mahina at masakit ang katawan niya, sa papag siya naihi. Pasensya ka na, anak. Pabigat ako. Sinubukan ko namang tumayo eh. Ang sakit. Kumikirot. Aray. Lilinisin ko na lang po yan, Mami. Ako na pong bahala dyan. Ako po mag-aalaga sa inyo dahil ako po ang may kasalanan. Lagi mo na lang sinisisi ang sarili mo. Kasi po, ako naman talagang may kasalanan eh. Habang buhay ko pong sisisihin ang sarili ko. Dahil wala na po akong pag-asa na makaalis sa ganitong sitwasyon. Habang buhay akong galit sa sarili ko. Dahil kung hindi po dahil sa akin, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Ako po ang may kasalanan ng lahat. Ako po bilang scammer. Alam ko po na kahit anong gawin ko, hindi na ito magbabago. Katulad kung paanong habang buhay ko rin pagdurusahan at pagbabayaran ng karma. Sa dami ng taong nasaktan at naagrabyado ko. Tama si Justin. Naiipon ang mga luha nila. Para kapag bumuhos na parang bagyo, lahat sa akin masasalanta. Walang matitira kundi puro paghihirap. Yun na ang tumanim kay Angel. Tinanggap na niyang kahit na magsisi siya, wala na siyang kawala. Lahat ng nangyayari ay pagbabayad niya sa karma. Doon niya napagtanto na walang kahit sinong makakalaban kapag karma na ang kaharap. Dahil kahit ang pinakamalakas na tao, kayang patumbahin ito at hindi nahahayaan pang makaahon. Halos ilang taon ding nagdusa si Angel, kasabay ng kanyang ina. Kahit na may iniinda si Manilyn, hindi ganon kabilis natapos ang paghihirap niya. Mukhang paraan din yon para mas maramdaman ni Angel ang ganti sa kanya. Sa panahong kasalukuyan, buhay pa rin ang mag-ina. Pero wala na talagang naging pagbabago para makaahon sila. At hindi na rin alam ni Angel kung makakaya pa ba nilang makaalis sa sitwasyon na yon. Lalo na kung babalik sila sa dati nilang lugar. Matutuloy na ang kaso kay Angel. Kahit saan siya magpunta, wala siyang takas sa kasalanan niya. Kung makukulong siya, kawawa ang kanyang ina. Kaya wala na siyang ibang napagpilian kundi ang manatiling alipin ng mga tao sa paligid niya. Makapagpatuloy lang sa buhay. Minsan, may mga tao na walang konsensya pagdating sa pagiging manloloko. Ginagawa na lang nila itong kasiyahan lalo na kapag mas lamang sila. Sa umpisa, akala nila talino ang tawag doon. Akala nila diskarte. Akala nila panalo sila dahil sila ang nakakuha habang may umiiyak sa kabilang dulo. Pero ang totoo, kapag nasanay ang isang tao na manlamang at wala nang kumokontra sa kanya, hindi pera ang unang nasisira, kundi ang pagkatao niya. Kaya may mga tao na ganyan kalala ang pagiging manloloko dahil hindi sila nakakaranas ng bigat. Kada may gagawing kasalanan, alam nila na laging may nakasalo. Kada may masasaktan sila, alam nilang may taong handang magtanggol sa kanila. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na niya nakikita ang panloloko bilang mali. Nakikita na lang niya ito bilang kakayahan. Ang pagiging manloloko ay hindi isang abilidad na natututunan agad. Ito ay unti-unting paghubog sa isang kabataan na pinapalampas ang mali. At ang karma,
hindi siya bigla ang dumarating, kaya minsan akala ng iba ay hindi ito totoo. Pero sadyang may mga bagay na mahirap takasan. May galit na hindi agad nawawala. May mga tiwala na hindi na maibabalik. Ito ang mga ugali na hindi dapat sinasanay ang mga anak. Ang totoong pagmamahal sa anak ay hindi pagtatanggol sa lahat ng ginagawa niya. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal ay ang pagpapahinto sa kanya habang maaga pa. Dahil wala nang masasakit pa kung saka pa magsisisi sa panahong hindi na kaya pang mabago. Kaya hanggat kaya pa, pangaralan na ang kabataan na hindi dahilan ng edad nila para hindi managot sa pagkakamali. Itama agad ang ugali ng anak na manloloko. Kayo ba mga apo, nakakilala na ba kayo ng tao na manloloko pero laging pinagtatanggol at kinakampihan? At ano sa tingin nyo ang nangyari sa mag-ina? Tama nga lang ba ang singil ng karma sa kanila? Ibahagi nyo na sa amin ang inyong komento at opinyon at naway may natutunan kayong aral sa ating bagong kwento. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsubaybay at pakikinig sa ating mga kwento, mga mahal ko.